Mabilis magturo ni Ate Claude, no? Sabi na Ate Claude na nagtatapo, no? Nalinis agad yung mga balat ng hindi. Kanya-kanyang bulod eh, o. Bilang isang Kristiyano, ganun mabilis magturo ang Panginoon, no? Effective. Ang dami yung balat ng hindi, sakto-sakto. Tapos niya mag-hindi. Kung hindi yung akin, nasilid ko sa bulsa ko, o. Sabi ko, yari to kayo ngayon, ha? Ganun po, magturo ang Panginoon, no? Mabilis maglinis. Salamat sa buhay ni Pastora Claude, no? Dahil sa pag-share ng salita ng Panginoon. God bless po sa buhay mga Ate Claude, no? Dako na po tayo sa ating exhortation. Nahihahay po ng ating provitor. Sino karoon? Abring pala. Yun, no? Paano nga, Jay? 2 Corinthians chapter 9, verse. Tuloy-tuloy na po tayo, no? Basahin ko. Datapot sinasabi ko, ang nag-aasin ng bagya ay mag-aani naman lumang bagya na. At ang mag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Hintayin natin po sige yan. Yun. Remember this, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. Bago po natin takalakayin. Lord, salamat po, Father God in heaven, na patuloy mo po ako ginagamit, Panginoon. Dalangin mo, Panginoon, na ako yung pakalinisin, Panginoon, upang maging karapat-dapat ako, Panginoon, magkaya ko yung salita, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa patuloy na biyaya, Panginoon, na ako yung ginagamit. At patuloy na kalakasan, Panginoon, wisdom, Panginoon, na ako yung magagamit muli na magkaya ko yung salita. Palinisin mo, Panginoon, ito ba ang sabi na namin, in Jesus' name, Amen. Ano? Sabi po sa Tagalog, no? Datapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bagya na ay mag-aani naman bagya na. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman sagana na. No, kung iisipin nyo, kung pagtutuunan ng pansin, kung sinabing nag-aasik, ano agad ang napapasok nyo sa mensahe nag-aasik? Di ba pag nag-aasik ka, tapos mag-aani ka, parang unang-unang papasok natin, maging isang farmer, no? Isang farmer. Kasi sa Bible study natin, puro pag-ahasik din, puro pag-harvest. Ganun din, no? Dito, sa salita sa senior ng Baitalo, kung datapot sinasabi ko, ang nag-ahasik ng bagya. Ibig sabihin, bilang isang farmer, pag ikaw ay nag-ahasik, pag ikaw ay nagtatanim, bilang isang farmer, kung nga rin, nagtanim ka ng isang buto ng mangga, mag-aani ka doon, siyempre, isang puno din ng mangga. Ang sabi din sa likod, nag-ahasik ng bagay, mag-aani mo ng bagay, at nag-ahasik ng sagana, nag-aani mo ng sagana. Mas nag-ahasik ka ng isang buto, mag-aani ka ng isang buto. Isa kang farmer, gusto mo, marami kang inaani. Gusto mo, marami kang income, gusto mo, mag-invest ka ng marami. Siyempre, ang gagawin mo bilang isang farmer, magdadagdag ka ng iyong ng invest, magdadagdag ka ng itatanim. Kunwari, isang buto, 2 buto, 3 buto, para umani ka. Kung sa isang magpapalayan, mag-invest ka sa isang hektarya, of course, ang aanihin mo, isang hektarya rin. Pero dahil nga tayo, ang sabi ng Panginoon, hindi lang basta-basta tayo mag-invest. Ang isa lang, no? Mas maganda kung mag-invest tayo ng marami. Kunwari, mag-invest ako ng, kumikita na para ako sa isang mangga. 2 mangga, 3 mangga. Nag-invest ako ng 10 mangga. Hanggang sa lumawak na yung pag-invest. Hanggang sa naging 20 hektarya na yung mangga mo. Ang dami mo nang ina-harvest na mangga. Pero, sa lupa yun, no? Kasi kahit anong i-invest mo sa lupa, pag nag-invest ka sa lupa, pag yung mayaman ka na, marami ka nang inaani, may dumarating talaga na insekto. May dumarating na kalamidad, bagyo. Akala mo, peste ang dami, kahit sa palayan. Uy, ang dami ko nang na-invest. Talagang sigurado na ito. Pagdating ng 3 buwan, 4 na buwan, sigurado marami na akong aanihin. Bumagyo, pundoy. Ayaw, may bumagyo naman dito. Napiste. Hindi, meaning, na ang investment sa lupa, ang investment sa world, hindi pang habang buhay, no? Kaya, ang pinakamagandang invest sa langit. Mag-i-invest kayo sa langit,
Dahil iniibig ng Diyos ang nag-invest na masaya at nag-invest sa langit. Pero may katugso, sabi niya dito. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ituloy po natin, no? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Paano ba magbigay ng masaya? Paano ba magbigay ng galing sa puso? Hindi na galing sa pocket, hindi na galing sa wallet lang. Kasi marami nagbibigay minsan galing lang sa wallet eh. Kung malaki, maliit, minsan. Ang masarap daw magbigay ng nagagaling sa puso. Alam ko na may tuloy ko yung dito dati. Mayroong isang trabahador. Magaling na trabahador. Talagang gustong-gusto niya yung ginagawa niya, isang karpentero o trabahador. Nagagawa siya ng bahay. Dumating yung 2 taon, 4 na taon, 10 taon. Kasi nga sa mundo, walang permanent eh. Lahat temporary. Nagawa siya ng bahay. Ang gaganda, mga finished product. Ang gaganda ng finished product niya, 10. Hanggang sa nakaino na siya, nakadami na siya. Nagdami na ng finished product niya. Ang ganda, pagkakapulido. Nung kanyang mga ginawang bahay, kasi nga magaling siyang karpintero eh. Di siyempre, wala kang permanent. Nagdating yung 10 taon, 20 taon, nakaipon na siya, gusto niya na magpagawa ng bahay. Sabi na dun sa amo niya, boss, nagpaalam na siya, gusto mo na umuwi sa amin para magpagawa ko ng bahay, makasama ko yung pamilya ko. Sige, papayagan kita umuwi, isang kondisyon, ipagawa mo pa ako ng isang bahay. Eh, siyempre dati, love na love niya yung paggagawa ng bahay. Yun yung kanyang passion eh, magawa ng bahay, love niya. Eh, nung pinagawa siya ng bahay, parang nairita na siya. Kasi, sa tagal ko naglilingkod sa inyo, boss, amo, hindi ako nagpapaalam, tapos papagawin mo ako ng isa. Eh, yung last na pinagawa sa kanya yung bahay na yun, hindi na nanggaling sa puso niya yung pagkagawa niya. Dinumali niya para makauwi na siya, hindi niya na inayos, tinipid niya na. Ang galing, inano na na. Sabi na, hindi na nanggagaling sa puso yung pagkagawa. Parang naging trabaho na lang. Nung matapos niya yung bahay, nung matapos niya yung tinipid, hindi maganda yung pagkakalo, hindi finish product. Kasi nga, trabaho na lang, hindi na nanggaling sa puso. Kasi may kasama ng galit, may kasama ng irritate, masama ng loob, hindi na. Tapos, nung pagkatapos niya, sabi ng amo niya, sige, dahil naging magkasama maraming taon, yung huli kong pinagawang bahay, ibibigay ko na sa inyo. Sa'yo na yung bahay. Sa pamilya mo, dali mo yung pamilya mo dito, may trabaho pa kayo sa akin, sa inyo na yung bahay. Yun po yung ibig sabihin ng wala lang sa puso. Hindi niya na ginawa yung puso. Ang ibig sabihin, pag nagtrabaho ka, nagbigay ka ng wala sa puso, ang i-harvest mo, hindi na maganda. Amen. And nangyari din po sa akin yan recently, 2 days ago. Parang overcrowded na ako. Kung resibuhan mo to, ganito, resibuhan mo to, parang overcrowded ako. Yung trabaho ko, hindi na nagagalit sa puso ko eh. Parang may halo na galit. Alam mo yung nangyari? Wala na oil ring. Pagsaksak ko ng filter, walang oil ring. Obo, pagtakbo ng gusto niya, tulong-tulong. Buti nakita ng kasama ko, uy, ba't may tumutulog? Pinatawa ko yung customer. In the glory of the God, no? Isang testimony na rin. Yung customer, hindi agad umalis palayo. Doon tumambay sa may una-una lang ng shop namin, sa may Hyundai. Nandito lang ako, sawa-sawa, Malinta, Lutambas. Ay, wala dyan. Kumukip yung sila. Sabi ko, pagdating, pagbalik, sabi ko may tagas. Oh, pagtingin ni Bro Santi, walang langis. Tapos masama rin, sabi ko namin, sabi ko. Kasi nga, pag nagtatrabaho nang wala na sa puso mo, nagtatrabaho ka na lang, hindi mo na iniisip. Ang impact po nun sa buhay natin, pag hindi natin, nagbigay tayo ng hindi na natin sa puso, yung parang sa isip na lang, nangyari, magawa na lang yung trabaho, tayo din po, sisirain po tayo ng gawa natin. Kasi, ang sabi ng Lord, dito sa kanyang verse, sa ulit, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya kailangan po lahat ng gawa natin sa loob na gagaling sa puso, hindi sa pakit. Sige, mag-invest po tayo sa Panginoon dahil dyan po tayo magpapalain. No? Here's my offering, Lord.
Lord, nandito natin si Lord ng ating offering song. Yes, Lord, thank you. I don't take riches, I don't take praise. All I need is to believe in your name. I don't take treasure, that's all we got. But you got what we want, and I know that it's true. So in all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. More than just a song I sing. It's my life. And when I think about that day, singing your praise, oh Lord, here's my offering. Here's my offering. Ano po kayo lahat para po sa pasalamatan natin ang ating mga handog? Lord, hallelujah Lord, salamat po Panginoon sa mga oras na ito Panginoon dahil dinako mo Panginoon ang mga kapatiran dito Panginoon upang magpasalamat Panginoon ano man po Panginoon yung mga bagay na nararanasan namin, ito man po Panginoon ay biyaya, ito po struggle Panginoon, pero we are still here Panginoon sa bahay panambahan ngayong Friday Panginoon upang magpasalamat Panginoon na kami ay nandito Panginoon, kami ay patuloy mong binibigyan ng kalakasan, patuloy mong binibigyan ng katalinuhan Panginoon, patuloy mong pinagpapala Panginoon sa aming trabaho Panginoon, gandig sa aming mga mahal sa buhay Panginoon, sa Pilipinas Panginoon, sa mga dako ng mundo Panginoon, patuloy kang nandyan Panginoon para kami protektahan, patuloy kang nandyan Panginoon para kami bigyan ng kalakasan Panginoon, ng protection Panginoon. Salamat Panginoon sa mga kapatiran Panginoon na nagkaroon Panginoon ng pagkakataon na mag-invest Panginoon sa langit Panginoon kung saan ay mag-harvest kami Panginoon ng pagpapala Panginoon, mag-harvest kami ng trono Panginoon kung saan kami ay karapat-dapat Panginoon na maging iyong mga anak Panginoon. Salamat Panginoon sa mga kumpanya na patuloy mo Panginoon na binibigyan ng Panginoon ng biyaya Panginoon, ng stable Panginoon, ano man namin mga trabaho Panginoon, na makapag-sustain Panginoon ng mga pangangailangan namin Panginoon. Ganoon din po para sa aming bahay panambahan Panginoon, ang aming mga handog Panginoon. Nawa Panginoon, dalangin ko ay makatulong upang mapalago Panginoon ang iyong ubusan dito sa aming bahay panambahan sa TC Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran na patuloy na ginagamit, patuloy na nagbibigay Panginoon. Dalangin ko Panginoon na patuloy na safe bless ang kanilang pamilya Panginoon. Salamat po Panginoon. This is what I pray in the name of Jesus. Amen.